Good day everyone, especially to our professor, Ma'am Claire Makabalang, Ma'am. Today, I am reporting the School Improvement Plan and its importance. A School Improvement Plan, or SIP, is crucial for enhancing educational outcomes. It, it outlines goals, strategies, and assessment to address areas needing improvement, fostering continuous growth and ensuring a focused approach to elevate overall school performance. Ang School Improvement Plan daw ay mahalaga para sa pagpapabuti ng mga resulta sa edukasyon. Halimbawa, kung napansin ng isang paaralan na mababa ang proficiency ng mga estudyante sa isang asignatura, maaaring isama ito sa kanilang SIP bilang pangunahing layunin. Ang SIP ay maglalaman ng mga hakbang tulad ng pag-audit sa kasalukuyang programa ng AGHAM, pagsasanay sa mga guro at paglikha ng mga enrichment activities upang mapabuti ang kasanayan ng mga mag-aaral sa nasabing asignatura. Sa ganitong paraan, nagiging epektibo ang SIP sa pagtataguyod ng tuloy-tuloy na pag-unlad at masusing paglago sa buong performance ng paaralan. The SIP involves collaboration among educators, parents, and stakeholders, creating a shared vision for educational success. By identifying specific areas for enhancement, it provides a roadmap for target interventions, resource allocation, and ongoing evaluation, ultimately promoting a culture of accountability and excellence within the school community. Ang School Improvement Plan daw ay naglalaman ng pagsasamahan ng mga guro, magulang at iba pang mga stakeholder na bumubuo na isang kolektibong pangarap para sa tagumpay sa edukasyon. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagkilala na particular na mga aspeto na nangangailangan ng pagpapabuti, maaring magtakda ang SIP ng mga layunin tulad ng pagpapalakas ng kasanayan sa Ingles ng mga mag-aaral. Ito ay nagbibigay ng plano para sa mga konkretong interbensyon, paglalaan ng mga yaman at tuloy-tuloy na pagsusuri sa naglalayong mapalago ang kultura ng pananagot at kahusayan sa buong komunidad ng paaralan. The importance of School Improvement Plan. The number one importance on the SIP. Strategic focus. SIP helps schools identify specific areas that needs improvement, allowing for a target and strategic approach to enhancing overall education quality. Example, ang School Improvement Plan daw ay tumutulong sa mga paaralan na matukoy ang particular na mga aspeto na nangangailangan ng pagpapabuti, nagbibigay daan sa isang masusing at maingat na plano para mapabuti ang kabubuang kalidad ng edukasyon. Halimbawa, kung nakita ng paaralan na mababa ang proficiency ng mga estudyante, maaring ilagay ito bilang pangunahing layunin sa kanilang SIP. Sa pamamagitan ng pagtutok sa konkretong aspetong ito, maaring magtagumpay ang paaralan sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga estudyante sa nasabing asignatura. Number 2, the goal setting. It facilitates the setting of clear and measurable goals, providing a roadmap for educators and administrators to work towards specific outcomes, fostering accountability. It means ang SIP daw ay nagbibigay daan sa pagtatakda ng malinaw at nasusukat ng mga layunin, nagbibigay ng landas para sa mga guro at administrador upang mataguyod na tsak ng mga resulta na nagtataguyod ng pananagot. Halimbawa, maaring layunin ng isang paaralan na itaas ang overall performance rating sa pagsusulit sa matematika sa loob ng isang taon. Sa pagtutok sa layuning ito, nagbibigay ang SIP ng mabisang plano para sa mga hakbang tulad ng paggamit ng masusing pagsusuri at pagpapalakas ng mga estratehiya sa pagtuturo ng matematika na nagresulta sa malinaw at namumutok na layunin para sa buong komunidad ng paaralan. Number 3, continuous improvement. SIP fosters a culture of continuous improvement by encouraging schools to regularly assess their performance, adjust strategies, and adapt to evolving educational needs.
Ang school improvement plan daw ay nagtataguyod ng kultura ng tuloy-tuloy na pag-unlad sa pamamagitan ng pagsusulong sa mga paaralan na regular na suriin ang kanilang performance, baguhin ang kanilang mga estratehiya at mag-adjust sa mga umuusbong na pangangailangan sa edukasyon. Halimbawa, kung ang isang paaralan ay napansin na ang kanilang programa sa agham ay hindi masyadong epektibo batay sa nakaraang resulta ng pagsusulit, maaring gamitin ng paaralan ang SIP upang baguhin ang kanilang approach, magdagdag ng mga enriching na aktibidad o magbigay ng karagdagang suporta sa mga guro upang mapabuti ang pagtuturo ng agham. Ito ay naglalayong masiguro na ang paaralan ay patuloy na nakatugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Number 4, the resource allocation. It aids in the efficient allocation of resources, ensuring that time, personnel, and funds are directed toward initiatives that contribute most effectively to school improvement. Ang school improvement plan daw ay tumutulong sa mabisang pagtutok ng mga yaman sa paaralan. Tiyak na tinutok ang oras, tauhan at pondo sa mga proyektong makakatulong ng pinaka-epektibo sa pagpapabuti ng paaralan. Halimbawa, kung ang isang paaralan ay nakapagtukoy na ang pangangailangan ng kanilang mga estudyante sa pag-unlad ng kasanayan sa teknolohiya ay mataas, maaaring maglaan ng SIP ng pondo para sa modernisasyon ng mga kagamitan sa computer, pagpapalakas ng computer education program, at pagsasanay ng mga guro sa mga bagong teknolohikal na kaalaman. Sa ganitong paraan, naaayon ng mga yaman sa mga pangangailangan ng paaralan, nagiging epektibo ang paggamit ng mga ito para sa makabuluhang pag-unlad. And number 5, stakeholder collaboration. SIP encourages collaboration among teachers, administrators, parents, and community members, fostering a shared commitment to educational success. Ang school improvement plan daw ay nagpapalaganap ng pagtutulungan sa pagitan ng mga guro, administrador, magulang at mga kasapi ng komunidad na nagbubukas ng daan para sa isang kolektibong pagsusumikap tungo sa tagumpay sa edukasyon. Halimbawa, maaring magkaroon na regular na mga pulong ang mga guro at magulang upang talakayan ang mga hakbang na maaring gawin upang mapabuti ang performance ng mga estudyante. Ang SIP ay maaaring magtaguyod ng pagbuo ng mga community-based programs o mga proyektong magtutulungan ang paaralan at ang lokal na komunidad para sa ikabubuti ng edukasyon. Sa ganitong paraan, nabubuo ang isang malakas na samahan na naglalayong makamit ang pangkalahatang tagumpay sa edukasyon. The last but not the least, the data-driven decision-making. By incorporating data analysis and evaluation, SIP enables schools to make informed decisions based on evidence, promoting effective and evidence-based practices. Ang SIP daw ay nagbibigay daan sa pamamahagi at pagsusuri ng datos, nagbibigay kapangyarihan sa mga paaralan na gumawa ng mga matalinong desisyon batay sa ebidensya na nagtataguyod ng epektibong mga pamamaraan batay sa mga katibayan. Halimbawa, kung ang mga resulta ng pagsusulit ay nagpapakita ng maraming estudyante ang may pangangailangan sa dagdag na suporta sa pagbasa, maaaring gamitin ng paaralan ng SIP upang maglaan ng karagdagang oras para sa pagtuturo ng pagbasa o pag-implementa ng mga programa na naglalayong mapabuti ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, ang desisyon ng paaralan ay nakabatay sa konkretong datos, nagiging epektibo at nakatutok sa pangangailangan ng kanilang mga estudyante. Trivia. Did you know that the concept of school improvement plans or SIP gained prominence as a result of educational reforms and accountability measures implemented in the late 20th century? SIP became a systematic way for schools to address challenges, set goals, and enhance overall educational quality, reflecting a broader global emphasis on evidence-based practices in education. Overall, the SIP serves as a dynamic tool for educational institutions to enhance their effectiveness and meet the evolving needs of students and the community.
That's all. Thank you.